Hello! So, ito po yung reading natin for Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Yan. Kababalik ko lang po galing bakasyon. So, pasensya na po kung medyo na-late ako or medyo natagalan ako ng reading. Yan. Hindi ko po nagawang makapag-reading nung mga nakaraang araw dahil wala po kami. Okay. So, anyway. Wait lang. Inaayos ko yung aking stand para hindi masyadong maalog yung aking pag-shuffle. Okay. How are you, Virgos? Comment naman kayo dyan sa baba, guys, kung kamusta na kayo. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Ayan. So, you do have here the Ace of Cups. This is your main energy. Oops. Lumilipad. Ace of Swords. Okay. Wait nga lang, guys. Ayusin ko lang yung fan. And so, I'm back. So, this could be a twin flame soulmate connection to Nakaramdam tayo ng ganong energy. Tsaka kanina, nung sinabi kong ayusin ko lang yung fan, pinost ko yung video, nag-stop siya sa 110, which is, 2 1 yun. Then, dalawang 1 na nga ito Ace of Cups and Ace of Swords. That is 11. So, nagpapakita siya as like a twin flame or soulmate connection. So, a lot of new beginnings ang nakikita natin sa inyo, Virgos. Yung iba, new love. Yung iba naman, this could be something na new na naiisipan mo or bagong mamahalin mo. No? It could, yung pagmamahal kasi, it could be a person. Or yung iba naman, sa inyo, sa sarili nyo, katawan ninyo, pwede may mga gagawin kayo na bago, or ginagawa nyo na ngayon na bago, na which is, of course, you really do love this thing, mahal mo to, or gusto mo tong ginagawa mo. Or yung iba naman sa inyo, this could be bagong maiisipan pa lang, no? Na pwede magbigay ng happiness sa inyo. Iba naman, it could be new beginnings pagdating sa inyong health. Ayan, kasi the Ace of Swords, ayan, papakita rin ito as mga tawag dito, hospital or whatever na may kinalaman sa health. Ganyan, so mga bagong sinisimulan, no? And the Page of Cups is here, Cancer, Scorpio, Pisces energy. So yung iba sa inyo, pwede may mga mailalabas mo dito yung pagiging childlike mo. Kaya nabanggit ko yung iba. This could be a new hobby, no? And if you do have a child, pwede rin may kinalaman sa child. Okay? Yung anak, kung may anak kayo, pwedeng yung iba may kinalaman sa new beginnings na may kinalaman sa anak. Okay? So anyway, it could be anything na may kinalaman sa new beginning. So, take only what resonates. Sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? Person na kakonect mo sa love. Who is this person na relate sa love ni Virgo? Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Medyo iba pa yung boses ko ngayon, guys. Kaya pagpasensyahan nyo na. Okay. Medyo luma tong card na ginamit ko. Kaya medyo mahirap siyang i-shuffle. But I will try my best. Importante yung pinaka-message, guys. Sana mag-comment kayo dyan sa baba. Kahit po heart-heart lang, smiley. Saka na-miss ko yung mga comments niyo, guys. Kasi matagal akong hindi nakapag-rating. Matagal na hindi ko kayo nakitang mag-comment. And please do follow me sa Facebook, Madam P.
Madam Space Fee. Pag hindi mo ma-search Virgo Philippines, ayan, pwede mo siyang i-search. Ayan, doon din kayo pwede magpabook ng personal reading. Ayan. Knight of Wands, Knight of Swords. Okay, so I can see pagka-travel of someone. So yan, meron na tayo ditong Ace of Pentacles. So tatlong ace na to, tatlong one, no? So that's 111. Sabi ko sa inyo, this could be a twin flame soulmate connection. So nakakita tayo ng mga pagta-travel. Yung iba hindi lang isa. It could be a lot of people na pwedeng magta-travel to see you, to form some kind of new beginning with you. Yung iba may pagta-travel, lalo na with regards sa love, no? Meron dito nakikita natin magta-travel or nagta-travel yung person na ito, pwedeng papunta sa'yo. Pero there could be some kind of heartbreak or problema kaya gagawin itong pagta-travel na to. The Knight of Swords is here, so pwedeng may King of Swords. So pwedeng may kinalaman sa kanilang health, pwedeng may kinalaman sa kanilang profession, kung bakit nagkakaroon ng pagta-travel na ito. Okay? So, I'm seeing like, pwedeng may magkaroon ng pagta-travel, pero kaya magkakaroon ng pagta-travel is merong problema. Yung iba naman, hindi naman problems, lalo na kung hindi naman love related yung kakonect mo or itong person na magta-travel na ito. But anyway, I can see a lot of people na pwede mag-travel towards you na if this person is love related, pwedeng may mga problema kaya siya magta-travel. If this is not related sa love, pwedeng wala naman. It's just that pwedeng may pagta-travel lang. O pwedeng may kinalaman din sa health. Okay, alin man doon. Take only what resonates. This is general reading. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. So, ano yung mga emotions ninyo ng person na to when it comes to love? This spirit guides, angel guides. For Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Medyo hindi na ako sanay nang wala akong kuko. Yeah, parang nahirapan. Isa pa yun sa dahilan kung bakit ako nahirapan mag-shuffle. Anyway, emotions. Ano yung emotions ninyo? Spirit guides, angel guides for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. You do have the Nine of Swords and the Ten of Pentacles. Okay. So, yung iba sa inyo, nakakaramdam tayo dito ng feeling na pwedeng problem or stress na may kinalaman sa money, like, you know, kaya ka nakakaisip na new beginnings because there's problem with regards sa money, you know, issues regarding profession mo, or may mga bagay na parang masasayang or nababaliwala, or yung mga paghihirap mo parang hindi mo nakukuha, kulang, ganyan. So, yun yung nakukuha kong emotion sa'yo. Walang kinalaman sa love yun, but I feel like it's regarding sa'yo. May mga stress at problema ka ngayon. And the person that you're dealing with is pwedeng, I don't know, it feels like alam niya or gusto niya maging part or makatulong sa'yo. The Emperor is like, mas magaling siya kasi mag-isip or magplano with regard sa mga ganung bagay. And ikaw pwede mahina loob mo. And maybe magaling siya mag-advise or magaling siyang sa mga success mo sa buhay, pwedeng itong taong to yung makakatulong sa'yo para ma-achieve mo yung success na yun. Kasi nakikita niya or alam niya kung paano ka mas magiging successful. The Emperor, I can see this as a person na in authority. Okay, so siya yung nasusunod. And I feel like, kung may mga problema ka, there's this person na masusunod sa'yo. Eto, nakukuha ko dito, hindi siya love-related. Ano siya, parang father or mother figure na pag may problema ka or masama yung pakiramdam mo or may problema ka with regards to your health, etong taong to, siya yung masusunod na parang, hindi, gawin mo to, gawin mo yan, kasi ito yung mas makakatulong para sa'yo. Medyo magulo yung reading, guys, kasi may nakukuha kong energy na hindi naman siya love-related. But I feel like this person is very concerned
sa kung ano man yung pinagdadaanan mo. At nandyan siya para intindihin ka, unawain ka, tulungan ka. Okay, may tao tayo nakikita dito na parang, nandito ako para sa'yo. No? Hindi mo kailangan mangamba, hindi mo kailangan malungkot, hindi mo kailangan mamroblema kasi nandito ako para tulungan ka sa kung ano man yung problema mo. And this person is, alam niya yung pinagdadaanan mo, alam niya yung struggle mo. Actually, this is like God's given messenger. Ganun yung energy eh. Parang ito yung pinanalangin mo. Dumating siya. Kasi si God, hindi naman siya para humarap sa'yo, tapos ibigay ko anong kailangan mo. Hindi ganon. Diba? Magpapadala siya ng isang tao para tulungan ka sa kung ano yung problema mo. Magpapadala siya ng isang person, hihipuin niya yung puso ng taong yun para tulungan ka. Ganon siya. If you pray, ma-receive or makukuha or masasagot yung prayer mo through the help of someone na ipinadala ng Diyos sa'yo. So this is it. Nakukuha natin siya as ganon. And this person with the 9 of Pentacles could be someone very successful, may money, may pera. And nandyan siya para umagapay or tumulong sa'yo. Could be financial issues mo na pwedeng itong taong tutulungan ka niya kasi financially sobra-sobra yung meron siya. And at the same time, pwedeng naging parte ka rin ng kung bakit niya na-achieve yung mga bagay na yon, or minsan ka nang nakatulong din sa kanya. So, parang tinanaw niya yun as utang na loob. So, I feel like itong person na to is there for you. Parang ganun yung energy. It could be anyone or anyone. Honestly. Basta may mother figure, father figure energy lang siya. Ayan o, Queen of Cups. Willing siyang ibigay lahat or kung anong tulong ang kailangan mo. The Queen of Cups is here. So, what will happen in the near future for you? In the near future for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. In the near future for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Hindi ko to kukunin. Kukunin ko lang yung dalawang bumagsak. Eight of Cups and the Three of Pentacles. Okay. Six of Cups and the Sun. Bottom of the deck is a Page of Cups. Kanina, no, bago tayo magsimula, ito na yung bottom of the deck, yung Page of Cups. May nagpapakita sa atin dito, the Tower. Eight of Cups in the future, nakita tayo ng growth sa'yo. Like, you will recover from something. Money, health, kung alin man dun yung pinaproblema mo ngayon, makaka-recover ka. Like, or you're on the stage wherein mas mag-focus ka na mag-create ng something na makakatulong para mas mag-grow ka financially. You will become busy sa something na gusto mo talaga. Kumbaga nandun yung talent mo, skills mo. Pwedeng sa paggawa ng pera, pwedeng gano'n. Nandun yung talent or skills mo para mas mapag-focusan mo yung growth mo financially. So, meron tayo nakikitang ganyan sa future for you. Six of Cups, well, I feel like there's this people or person in the past na makakapagpasaya sa'yo with the Sun. Magiging mas masaya. I can see Scorpio, Virgo energy. Parang mas ma-inspire ka nitong taong ito para mag-create or gumawa ng like, ano mo yun, magiging mas okay ka dahil sa tulong nitong person na to. Yeah, yung iba sa inyo, this could be a soulmate, twin flame energy. The Scorpio energy is here. Yung tulong kasi pwedeng regarding sa decision na gagawin mo. But something is going to end. Hindi ko lang makuha kung kanino yung ending eh. Kung sa side mo or sa side niya.
Pero there's an ending na magiging dahilan para magkaroon ng growth para sa'yo. Amen, sa tulong na tong taong to. In the future. So, ayun. Take only what resonates, guys. Maraming salamat sa panonood ng video. Pag-stay hanggang huli ng video na to. Please do comment down below. I love you all and bye-bye.